10 days kami sa Japan, mga Marikoy, at eto yung mga ginawa at total na nagastos namin. Hi, mga Marikoy, ang pinaka-wish ni Jace ay ang mag-birthday sa Japan. At tinupad nga namin ito at syempre ang unang kailangan ay visa para makapunta ng Japan. Hindi na nga pala kami nag-asikaso ng visa ngayon dahil last year nabigyan kami ng multiple visa. Sa loob ng 5 taon, pwede kami magpabalik-balik sa Japan. Last year kasi sa Japan din nag-birthday si Jace at naging favorite country niya ito kaya Japan kami ulit ngayon. At syempre, kapag may visa na, ang next na kailangan ay ticket. Ako nga pala yung nag-book sa ticket namin, mga Marikoy. So, Hokkaido, Japan lang kami dapat pupunta, mga Marikoy, kaso wala akong makitang diretsong flight papunta dito. Kaya nag-decide ako na mag-book muna ng flight from Clark to Narita. At nag-stay kami ng isang araw dito, tapos nag-book ako ng ticket from Narita to Hokkaido. Kapag uwi naman namin, mga Marikoy, diretsong flight na yung na-book ko from Hokkaido to Manila. Umabot nga pala sa 134,307 yung gastos para sa tickets namin. Mahal siya, mga Marikoy, dahil 1 week before ng flight namin siya nabook. Hindi kasi namin kagad nabook yung mga flights namin, mga Marikoy, dahil niregalo ito sa amin. Good thing din kasi kahit mahal, wala kaming binayaran dito. Kasama na nga din pala doon, bawat isa meron tig 20 kilos na check-in baggage. Tapos tig 7 kilos naman para sa hand carry. Pagdating namin ng Narita Airport, nag-abil kami kagad ni Daddy Tano ng Wi-Fi na may unlimited data for 9 days at ang binayaran ko dito ay 6,700. From airport naman to Tokyo, wala na kaming ginastos dahil nag-offer si Kuya Emerwin na sunduin niya kami at itour ng isang araw sa Tokyo. Photographer nga din pala siya, mga Marikoy. If need nyo ng driver at photographer, pwede nyo siyang i-book dito sa Tokyo. I-message nyo lang siya dito sa account niya. Unang pinuntahan nga pala namin sa Tokyo yung Sunshine Aquarium. Bayad kami dito 2,600 yen per head. Tapos pumunta din kami sa Tokyo Tower para mag-picture-picture. Wala namang bayad dito, libre lang. Pumunta nga din pala kami sa Ueno para mamili at kumain. Pero hindi ko na isasama ito sa competition dahil iba-iba naman tayong gusto ng mga pagkain at mga bibilhin. Dahil buong araw kami naggagala sa Tokyo, mga Marikoy, kaya nag-book na lang ako ng pwede naming tulugan lapit mismo sa Narita Airport. Ito nga yung Toyoko Inn Narita. Dito nagbayad ako ng 3,400 para sa isang gabi na pag-stay namin dito. Nabukasan nga pala, hindi na namin pinoblema yung pagpunta sa airport. Dahil every 15 minutes, mga Marikoy, may shuttle bus at libre lang sumakay dito. At bago pa kami pumunta ng Japan, mga Marikoy, nababalitaan na namin ni Daddy Tano yung nangyayari sa Hokkaido. Ang dami naming nakita na na-stranded sila dahil sa lakas ng snow. Kaya kahit mahal, pinili namin kumuha ng private transfer from airport to Tomamu. Tomamu kasi kami mag-i-stay ng 4 na araw bago kami pumunta ng Sapporo. Kay Sir Roel Cruz nga pala kami nag-book at nagbayad kami ng 60,000 yen para dito. Dito sa Glamping Tomamu naman kami nagstay ng 4 days, 3 nights. 33,605 yung binayaran namin dito kasama na yung pagkain. Everyday, mga Marikoy, naghahati sila ng pagkain sa amin pang buong araw na. Agod ako nga pala binuk ito at marerecommend ko sa inyo ng 99/10. 99 dahil sa common CR na meron sila. Walang CR per room, mga Marikoy. Yung CR nila kailangan pang lumabas. So, bawing-bawi naman sila sa sobrang ganda dito, lalo na yung view. Tapos, nasulit pa namin dahil everyday naglalaro si Jay sa snow. At everyday din, mga Marikoy, nag-i-snow dito. Sulit na din yung pag-i-stay dito, kaya nga kami pagdating namin dito, hindi na kami umalis. Tapos, yung second day namin, buong araw din kaming nandito. Araw mismo ng birthday ni Jace, doon lang kami umalis. Shall kami at wala kami naging problema sa sasakyan dahil libre yung hatid nila, tapos may mga shuttle bus din. Kaya nakapunta kami sa may Forest Restaurant at sa may Ice Village. Pala sa Ice Village, libre yung mga bata. Para sa adult naman, kailangan mo magbayad ng 600 yen. Yung last day naman namin dito sa Tomamu, mga Marikoy, hindi na kami nagpalipas ng oras dito. Maaga kaming umalis dahil nag-abil kami kay Sir Roel. Bukod sa private transfer, may kasama ng tour. From Tomamu kasi, lilipat na kami ng Sapporo. Pero para hindi masayang yung biyahe, mga Marikoy, nagpa-package kami sa kanya kung pwede itour niya muna kami bago dalhin sa Sapporo. Para dito, nagbayad kami ng 90,000 yen. Dami kaming pinuntahan. Una na dyan yung falls, tapos yung isang lugar na madaming activity. May snowmobile, may sledding, may banana snow. Iba pang mga snow activities na hindi na namin tinry kasi sa sledding pa lang sobrang enjoy na itong si Jace. Katapos namin dyan, dumiretso na kami sa pinakasikat na zoo dito sa Japan. Dito nga napanood namin yung Penguin Walk na sobrang kinatuwa ni Jace. Ito kami medyo tumagal, mga Marikoy. Pagkatapos namin dyan, dumiretso na kami sa Ningel Terrace.
naglalakad-lakad, nagpicture-picture at tinry yung baked milk na sikat dito. Tapos pumunta din kami sa katabi niya na parang playground na madami ding snow activity. At dito wala din bayad si Jace, kami lang dalawa ni Daddy Tano yung nagbayad ng 500 yen. May libre ng sakay ng slide mga Marikoy. Grabe kamura yung mga pasyalan at pinupuntahan para sa mga bata mga Marikoy, halos parang wala ka ng babayaran. At yan na nga pala yung last na pinuntahan namin. Pagkatapos sinatid na kami sa Sapporo. Pagdating nga pala namin dito sa Sapporo, saktong snow festival kaya nag-book ako ng hotel malapit mismo sa Odori Park. At ito nga yung Sapporo View Hotel, nakaharapan mismo yung Odori Park kung saan ginaganap yung snow festival. Sa 4 nights, umabot ng 66,203 yung binayaran namin. Mahal mga Marikoy kasi sumakto kami sa snow festival. Yung mga hotel or accommodation na mura lang pero pinili namin ito kasi malapit sa lahat. May nakatabi din kasi kaming pera para sa Japan birthday celebration ni Jace. At dahil nakalibre kami ng ticket, kaya in-upgrade ko yung mga pinagstayan namin. Bukod pa dyan, madami pa kami nagastos tulad na lang ng pamimili ng mga pasalubong dito sa Donkey. At na din yung pag-shopping namin, ang dami naming napamili dito dahil nga mas mura dito sa Japan. Lalo na yung mga pre-love na luxury brands, napakadami dito at sobrang sulit yung presyo dahil kahit gamit na, mukha pa ring bago mga Marikoy. At hindi ko na din isasama ito sa computation dahil sumasakit yung ulo ko mga Marikoy kapag kino-compute. Para sa akin, okay nang gumastos, wag na lang computein. At advice ko lang, kung gusto nyo talaga mag-travel at gusto nyo ma-enjoy yung travel nyo, maglaan talaga kayo ng pera para dito. Tok, 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 tok. Again.